In Maribago, wood doesn't just grow, it speaks. If you listen closely, every tree has a story to tell. At Alegre Guitar, we step inside the workshop where those stories come to life. This is the sanctuary where the island's best wood is shaped by hand, cared for, and finally taught how to sing. Okay, so may ngudto kuya ka na before we actually start our interview kuya kan, pwede may makahibaw kung unsay mo hangan kay. Ako din si Albert Losares, one of the salesman sa Alegre Guitars, and usasa ko sa in-charge sa stringing process. O in-house guide sa Mediri, so every time na i-guest is i-tour na mo ang guest sa factories. Sige kuya, thank you kuya. First question kuya ka ng unsang mga klase sa guitar ang inyong ginamake diri sa Alegre? We make only acoustic guitars, but aside sa guitars, naasad may ukulele, na may bandoria, acoustic bass o double bass. So dagan sa tagihimo nga instrument diri. Pero tanan is acoustic, wala may solid na electric, acoustic lang. Yes. And kanang unsa pod nga mga klase sa kahoy ang ginagamit ninyo kuya para mabuhat ani nga mga guitars? Ang klase sa wood nga gigamit namo no, natay variety sa locals daghan, and nag-import sa mig kahoy. So as you can see, makita ni nato diri sa wall ang different types of wood nga gigamit namo sa guitars. So natay ang local like lawaan, nami acacia, nami mahogany, kalantas, mangga. It's one of our high-end sa ato diri. And I think mango guitars, diri lang na siya sa Cebu. So it's very famous, one of our high-end. Now, dili na siya local kasi nag-import sa big wood from Alaska, natay wood galing pa sa Canada. Imported from Canada. Pinakamahal na guitar na mo diri is made out of rosewood. This is a very expensive wood, and ang quality sa sound mas tindot, so one of the pinakamahal na sound. So ang sound sa gitaras nakadepende sa wood na gamit. So, kuan ya kanang unsay mga proseso sa pagbuhat sa guitar o mga pila po naka-oras sa mga human ba? Ang process sa guitar making, it takes 3 weeks, start to finish. So first thing is prepare na mo ang kahoy. After butang na namo itong mga bracings sa sulod. So as you can see, makita nyo mga design bracings. So nagin na siya bracings sa mga guitars, different design, different sound. After na mabutang na mga bracings, start na mag-assemble, which is mounting a process. So prepare na mo side, back, soundboard, and then after nag-glue na siya tanan, all parts are glued together. And then very traditional to dili, gamit na mo is strings. Ikta na mo strings, and then another 6 to 8 hours of drying. Pero yung process sa assembling start to finish 2 weeks. It takes 2 weeks jud, including the varnishing and the stringing, another week. So start to finish ang process niya, it takes 3 weeks jud siya, start to finish. Ya sa kuan po diya kanang unsa pod nga strings inyong gamit na mo yung kanang mga specific nga strings? Natay duha ka klase nga guitars diri, acoustic chorus. Natay acoustic classical ug acoustic folk guitars. Acoustic classical mao to siyang mga nylon string nga guitar or classical guitars. So gigamit ato ng strings is nylon na jud siya. And ato mga folk guitars namo is metal strings, so mao to gigamitan mo steel strings kato mga folk guitars. Yeah. Ya og kuan po diya kanang madara na usa ka tawo maghimo ya or daghan gid dapat? Dili siya mada kay naamo gud tay process sa assembling ra. Dapat tay process sa varnishing. So nami mga tao nga for assemble gid sila. Dili sad sila ka mao sa varnishing process. So isa ka guitar, I think wagi na siya mga pila pusod ka tao. Dili lang isa ka guitar mahimo sa whole process jud. Kay na po stringing, so daghan. So kuan ya, last na niya. Para nimo ya gid unsa gid pinakanindot nga kahoy para nimo nga nindot gid og tingog guys para sa imo ra gid. Sa for my own opinion sa ang katuging rosewood, kay naka-try man jud ko niya rosewood. Mahal lang gid siya pero sa quality sa sound is the best. Very good resonance, warm. Yan, nindot yung sound. Pero, kung sa ato lang sa local, I would say Nara. Natay Nara. That's very good sound sa. Depende sa pagkasimbol kung nindot lang. Pero nindot yun ang quality sa Nara. O Mangga. Mao na siya mga selections. For you, kuya, unsay pinakalisod nga part sa pagbuhat og guitar? Each process gino is lisod.
Kay guitars, you have to be precise sa assembling pa lang. Bawal jud siya masayop, especially sa bracings or katong mga sukod sa kahoy nga gigamit ng for guitars. Kay sakto gina siyang measurement, muwizis ka sa measurement na musab with yung tingog or changes sa sound. So dapat assembling it has to be perfect jud siya, assembling process. And kung varnishing sa dili sad siya dapat mo exist sa pila ka layer sa varnish kay it can affect sa sound. So siguro sa process ana lisod na daan ang drying sa kahoy, pag-assemble, varnishing, and especially sa stringing process. Mao gani siya pinaka-importante ang stringing. Kaya ang stringing diha nimo set up ang guitar. So once ma-perfect na nimo ang setup sa guitars, diha nimo mapagawas ang iyang quality sa sound kanila. Kinsa pod kasagaran inyong mga customers, locals, students, musicians, or tourists? Ang Alegre Guitars is one of the credited ni siya sa Department of Tourism. So all the tourists coming in Cebu, naagis sila tendency na mo end up visiting our shop. So most of our tourists rely our customers sa mga tourist jud siya. Okay. Tourist nasa tayo daghang walk-ins of mga personals pero tourist gid kasagaran. For you, sir, nganong kinahanglan man nga suportahan ang mga local guitar makers? Guitar industry sa Philippines started jud sa Cebu. So very rich tradition gid na siya. So dapat for my own opinion, dapat jud especially sa government na suportahan jud niya ang mga local craftsmans nato like guitar making or any other handicrafts. Guitar is embedded naman na siya nato especially sa mga Cebuanos. Known na siya around the world, and our guitars is a very good quality jud, handcrafted, natay mga nindot nga variety sa kahoy. And I can say it can compete jud sa mga high-end na guitars and very good quality siya. Pila pod ang mga pila po yung price range sa inyong guitar, sir? Ang price range sa among guitar, average siya around 7,000 up to 80,000. Pinakamahal na to. Depending on the wood. If naay mo palit og guitar, kamo ba ang mo kuan sa tune sa guitar, sir? First is i-tune din na siya at least mapaminaw sa customers ang iyang quality sa sound. So i-play na mo, i-demonstrate na mo ang tingog kanang pasado ba sa customers. Then after i-pack na mo for traveling na. And lead na siya i-loose ang strings kay para dili siya mag-snap sa plane mostly kay travel mo by plane. So kailangan sila na siyang luwagan pero first is i-play na mo tune ang DJ. Now, let's step into the workshop. This is where we take a quiet piece of wood and turn it into a guitar that is ready to sing. Kani kuya, imong gibuhat kay kuan fretboard. Fretboard sa ukulele, no? Dali simbol ang yok. Ha? Dugay simbol ang yok, dili madali. Di mo dali-dali, no? Ngayon sa paning kahoy kayo. Krop. Kaya mo ni lawaan. 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 Nya kani kanang kuan pa na nimo imo pa nang i-align. Yan na. Lain ang yang fretboard barang kuan na yang tingog mo tunog. Gabson nya kanang i-align na nya but nga unsa kanang putaw to yung gibutang yan, no? Butaw. Kanang kuan nang truss rod. Truss rod. Oh, Na day truss rod ang kuan day ukulele day. adili sa gitar. Sa guitar. Pero normally sa ukulele wala pero sa guitar na agad. Gitar na. Pero unsay pag igip tong puthaw kanang area. Puthaw but nya man puthaw ang fretboard, fret string mo. Fret string. Right. Mo na ang fret string day. Ani. Mo na ang fret string. Kani. Mo na ang fret string gamit niya. Tao din diha. Sound. Ano. Yan na po na yung mga exact ka ng guan, sukod. Para makaibaon sa like para matuno. Amo na yung sukdanan day. Ang clam niya, mo piit sa kanang Clam. simbolo. Para mo pilit ang guan, no? Para mo Mga pilit part. niya. Mo pilit ang side kanina. Una kay kaning guan. Yahang kanina. Ayan na siya porma. Kana mo na niya. Nasunod kanina sa tawagan ni Mo ni siya ikuan. Side. Side. O ba? Side. Side. Ay kato, mo toy back no back.
Morning. Unsa ita? Unsa tawag neck? Oo, na ikaw. Morning ang neck sa gitar. Mara ni imong kwan tabaon dre kuya or all around po ga. Dili, process sila dito. Process. Bracing sila may bracingan nga na. Ah, Oo, dagan daw. dragon dere. Ini abot, asimbo na rin. Kompleto na din siya ni abot diri. Yap. Unsa nimo adri tapita? Maglihar ko na. Maglihar ka? Oo, maglihar ka. Pasino ba? Pasinaw ran sa natatango ng mga kwan-kwan. Ganyan ganyan. Pahamis no. Pami. Ini tatangon ako. Ang pramrag sana ano papilit. Ulit. Ulit. Side. Balang. Para dili mo hungaw ang pwede mo lap ka ng may buslot ba? Karon ito sa varnish, na varnish na ni or pinta? Mana. Tao ng 20 ang nga na fretboard. Tao ng fretboard. Yung man. Sa Bisaya 20 na tao ng cuerdas. 20. Tao ng cuerdas. Perdas. Dayon display. Pero ang pag-varnish na kay beef ka ng bago mag-varnish, unsa pay kuan na liha no? Liha primero, Liha. dayon varnish. Varnish. Dayon balikan na pug liha, varnish final. Usa tao ng fretboard kanang 20 kita Fretboard dayon. kani. Kani. Sa English bridge, ni bridge. Bridge. Kani man. Fretboard. Niya sunod pintal. Dili na, unsa cuerdas na no. Kwerdas na rin. Unsa din ni kanang yan ni? Kahoy na ni Dan? Ha? Kahoy na ni Dan? Oh, umagay purman ni dan pero anak, umana ni nani. Pag umagay nani, taura nani, dayon cuerdas na tingog na kaskas na ka. Largola display na. Oh, mao na siya last. Allegra Guitars has become a quiet landmark for music lovers, welcoming countless artists and even well-known celebrities through its doors. The shop's walls tell their own story, lined with photos of artists who once stood in the same space, holding the very instruments they chose to take home. Step inside Allegra Guitars and you don't just see guitars. You feel the legacy of music that continues to grow. In every weave and every carving, there is a heartbeat. Our indigenous artisans have preserved through history to keep our culture breathing. Now, it is our turn to support them. By valuing their work, we honor our roots and protect our future. Let's commit today to cherish these hands and the magic they create. After all, a world without this craft is a world that has forgotten who it is.